Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunan tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na tagas-baybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091 o maaari din po kayo magpadala ng sulat kroniko sa tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari din po kayo mag-iwan ng comments sa ating social media pages na FB page po ng Katipunan Channel at ng BDT Radio Production. Gayon din po ang ating pong bahay, ang YouTube account po ng Katipunan Channel at BDT Radio Production. And syempre, ngayon pong hapon, ako, matutuwa po kayo dahil isa na naman po ang ating pong panahuhin ngayon na kung saan ay, nako, mukhang bata. Pero hindi raw po siya bata. Mukha lang pong bata. Lalaki po, isa pong mechanical engineer ang ating pong makakapanayam ngayong hapon na ito. Actually, siya po ay nakapagtapos po ng Bachelor of Science and Mechanical Engineer sa PUP Manila o Polytechnic University of the Philippines. Siya po ay nakapagtapos ng 2013 at nag-Master of Science and Mechanical Engineering naman po siya na sa UP Diliman. Nakapagtapos po siya noong 2020. Nako, 3 years ago, siya ay talagang nasa UP.
At alam niyo po ba na ang ating panauhin ngayon ay isang visiting researcher scholar mula sa University of Tennessee, Knoxville. Yan. Noong 2023. So, bali 2022 to 2023. Siya po ay nandyan sa Knoxville, sa Tennessee, University of Tennessee. At alam niyo po, ng ating pong panauhin ngayon ay hindi lang pong mukhang bata, kundi 3 taon pa lamang po siya. Nasa Advanced Manufacturing Center na nasa ilalim po ng MIRDC. So kung ano po itong AMCen o Advanced Manufacturing Center na tinutukoy po, nako, samahan niyo po akong tuklasin natin mula sa isang talaga naman kakaiba. Kakaiba ang pangalan, kakaiba rin ang kanyang itsura ngayong araw na ito. Guwapings, guwapito, napakabatang tignan, pero hindi na pala siya bata. Walang iba, kundi si Engineer Liv Oliver B. Coronado. Magandang hapon sa'yo, Liv. Magandang hapon po. Naku, tignan nyo naman mga kababayan, hindi nyo iisipin na siya ay 31 dekada na. Anyway, Liv, maganda siguro simulan natin doon sa iyong ahensya, no? Kung saan ay nasa ilalim ng MIRDC. Pwede bang sabihin mo muna sa ating mga tagapakinig kung ano itong Advanced Manufacturing Center o AMCen? Sige po. Ang Advanced Manufacturing Center, or kilala po bilang AMCen, ay isa pong proyekto at pasilidad under MIRDC. Dito po ginagawa namin ang iba't ibang research, services, trainings na may kinalaman po sa tinatawag na additive manufacturing. Mas kilala po siya bilang 3D printing. So meron po kami ditong iba't ibang teknolohiya, state of the art. When we acquire it, kami pa lang po yung meron. Kaya po namin mag-produce ng iba't ibang materyales, plastic, metal, ceramics, at iba't iba pa po. Dito po, mas dinedevelop po namin yung kakayanan ng Pilipinas in terms of this technology. Ayun. Okay, pag sinabi mo kasing 3D printing, sa imagination ng ating mga kababayan, ano ibig sabihin to? Parang copycat? Parang kinokopya mo ang isang imahe mula sa original nito, parang dinuduplicate mo? May ganun ba? Hindi po. 3D printing po is somewhat new kasi ito po yung kakaiba sa conventional na paggawa natin ng mga bagay-bagay. Kung alam nyo po kasi kung paano tayo gumagawa ng mga produkto, yung conventional po kasi is through subtractive manufacturing and formative manufacturing. Pag sinabi pong subtractive, meron ka pong bloke ng material, tapos binabawasan. Para pong yung ginagawa po sa CNC machines, pati po sa yung paglililok. Ganun po. Para gawin yung statwa. Subtractive po kasi may material ka na kahoy and then babawasan until ma-produce yung part. Formative manufacturing naman po ay yung meron kang molde para ma-produce mo yung part. Now, additive manufacturing is new because you are placing material layer by layer from scratch. Ibig sabihin, wala pong kailangan na molde, wala pong kailangan na bloke na material na babawasan. Maglalagay ka po dahan-dahan ng material hanggang mabuo mo yung part mo. And, so, medyo kakaiba talaga siya, no? Pero, yes, ang tanong lang dito ay, malaki ba ang demand ng additive manufacturing? At nasa na tayo sa larangan ng additive manufacturing kung ikukumpara natin sa estado ng Asian countries, ASEAN countries? Una po, malaki po ang demand ng additive manufacturing. Ngayon nga lang po sa akademya or sa mga estudyante at sa mga researcher, ito po yung ngayon na dinedevelop kasi bago po siya, so marami po siyang unknowns, marami pong hindi alam. And yun po yung ine-explore, kagaya po ng mga materials, ano pa ba yung kapabilidad niya, saan pa po siya pwedeng gamitin, can it replace the conventional way of manufacturing in terms of strength, in terms of cost. Ngayon po kasi, si additive manufacturing
kapag prototyping stage ka pa lang, mas kilala po siya na mas mura. And ayun nga po, dahil magastos po sa simula, dahil pagka nag-design ka, tapos tinest mo, minsan gusto mo pa siyang i-improve. So babaguhin mo. Kapag meron ka pong molde, medyo mahal po yun. So using additive manufacturing wherein you don't need mold, you don't need a block material na babawasan, mas mura po siya. And kadalasan, mas mabilis po. Now, sa neighboring countries po natin, malaki po yung demand. Kagaya po kunyari sa Japan, they are known for fabricating mga automobiles and they are using additive manufacturing right now, using metal 3D printing. And ayun po, sa Pilipinas, kaya po tinaguyod or in-establish si Advanced Manufacturing Center or AMCen. So, medyo dahil kakaiba siya, no? Bagamat naririnig ko na ang 3D printing, so, malaki palang opportunity nito para sa ating mga kababayan na interesadong pumasok talaga sa tinatawag nating mass production, should I say? Dahil, kumbaga parang hindi na to yung tinatawag natin na sabi mo nga yung formative. At saka ano nga yung isa na tinatawag mo? Subtractive. Okay, subtractive. So this time, it's additive. Kumbaga wala siyang molde, pero meron kang, pwede kang mag-design, mag-customize ng kahit na ano, yes, kaya po. mong gawin. Yes po. But may machine ito. Yes po. Okay. Yung machine niya, dito ba sa atin ginawa o mula sa ibang bansa? Currently po, yung mga machines namin is inangkat po from other countries. Pero, syempre po, hindi po tayo magpapauli. We are developing our own 3D printers. Yun nga po yung babanggitin ko. Gagawa po kami ng sarili natin na 3D printer ng concrete to print small houses or disaster risk mitigation. Wow. Talagang So, kailan nagsimula itong dine-develop nyo na 3D printing na talagang dito lang sa atin? Tayo talaga yung nag-develop? Si AMCen po pala, nilaunch siya, background lang po, 2 years ago, 2021, we were launched. And then this year, we are ongoing with this project. It's called Technology Readiness through Advanced Manufacturing in the Philippines. And part po siya ng project namin to create our own 3D printers aside from other tasks like trainings and focusing on medical, using AM or additive manufacturing or also known as 3D printing. Yun po. Ginagamit po rin namin siya for manufacturing sa MSMEs. We want to help the MSMEs kasi alam naman po natin na medyo kulang sila sa kagamitan, sa teknolohiya, sa kaalaman din. So, using additive manufacturing, malaking magiging tulong po ito. Kahit yung, halimbawa po, ang ginagamit po nila ngayon ay molde, meron pong mga alternative na tinatawag na hybrid manufacturing wherein pinapalitan po namin yung molde ng 3D printed, which is mas mabilis po. Ibig sabihin, hindi na po nila kailangang pumunta sa other supplier para magpagawa ng molde, tapos i-process po nila. Kapag meron po silang 3D printer, if they know how to design, kaya po nilang mismo i-print yung molde nila. Yun po, kung medyo nanonood po kayo ng sci-fi na movies, yung sa Black Panther po, yung ginawa na suit, 3D printed, yung parang ganun, pwede mo po siya ma-access anytime. Okay. So talagang kakaiba talaga itong 3D printing na to, no? Pero malaki ang nagagawa nitong advanced manufacturing o AMCen, itong AMCen na to, sabi mo nga, ay 2021 nung inilunsad dito. So, basically, saan matatagpuan to? Is it dito lang sa NCR, sa DOS? Yes po. Wala pa tayo sa mga regional? Ayun po, magandang tanong po yan. Ngayon po, ang AMCen ay matatagpuan sa DOST compound located at Bikutan, Taguig.
Pero nabanggit ko nga rin po yung project or yung Project Triumph. Kasama po dun sa proyekto na yon na bigyan po ng arms yung AMCEN sa regions. So, ibig sabihin po, kapartner po namin ngayon ang mga DOST regional offices, and they will serve as an extension of AMCEN's capabilities to provide 3D printing para hindi po tayo magpahuli and hindi lang po ma-capitalize yung technology sa NCR lang. So, ganun. So, next few months or days, we will train and provide 3D printing technologies dun sa mga regional offices po ng DOST. So, paano magiging ang mangyayari nun? Kasi di ba 3D printer, may 3D printer kayo, nandito ngayon sa DOST, nasa AMCEN, di ba? Ngayon, paano mangyayari dun sa mga regions na magsisilbing sangay ninyo, di ba, sa bawat regions? Kung halimbawa kailangan nila ng mga machines, paano ang gagawin ninyo? Meron bang portable or meron bang lalagyan nyo rin bawat region o dito pa rin sa NCR? Both po. Ganito po. Meron po ngayon, ma'am, na mga low-cost na 3D printers. It can range from around 10,000 pesos and very portable po siya. Parang kasing laki lang ng CPU or isang monitor na kwadrado. Tapos, yun po yung mga balak namin ilagay sa regions. Kasi nga po mura, tapos pwede pong dalhin. And then, yung mga capability po na hindi kaya ng regions, halimbawa po, kung gusto nila ng metal na 3D printed na part, yun po yung i-coordinate nila sa amin. Since arms po namin sila, kapag may ganun po sa kanilang demand, sa amin po gagawin, and then through courier services, ipapadala po. And then, ganun po. Oo. Good to know. At least sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon, no? At least may idea na sila kung halimbawa nga may mga kailangan nila ng 3D printer, 'di ba? So, sa inyo ba makikipag-ugnayan para halimbawa merong isang company, let's say for example, small medium SMEs natin, no? Na gustong bumili ng portable na 3D printer. So, pwedeng humingi ng tulong sa inyo, din? Regarding po sa technology, we are neutral on the brand, but we can recommend, we can help them. So, ganun po. Pwede po silang humingi ng recommendation sa amin if yung brand ba to ay maganda or hindi for their need. We can help. That can be a consultation for us to assess if kung anong bibilin po nila na klase na 3D printer. Pero ngayon po online, marami na po makikita. Available po siya commercially. And AMCEN is providing training to help utilize or maximize this technology po. Ayun po. Okay. Sinasabi mo na ang AMCEN ngayon ay nag-implement ng isang proyekto na ang titulo ay Technological Readiness Innovation through Advanced Manufacturing sa Pilipinas o TRIUMPH. Kanina iniisip ko yung TRIUMPH TRIUMPH. Iba pala. Enjoy ba po? Oo, iba yung spelling pala. It's TRIAMPH. Maaari niyo po bang bigyan ng background ang ating mga taga-subaybay tungkol sa proyektong ito at ano ang layunin o ano mga plano, ano ang timeline tungkol dito? Go ahead. So, ang TRIUMPH po ay proyekto na ginagawa po under AMCEN or Advanced Manufacturing Center. And nakabase po siya sa ginawang pag-aaral ng DOST sa kanilang roadmap, Additive Manufacturing Roadmap, na meron po tayong kakulangan sa 4 na sector. That is medical, manufacturing, consumer goods, and construction. So, ang layunin po ng Project Triumph under AMCEN is to fulfill that gap on research for that 4 key areas. For the next 3 years, for example po sa manufacturing, we will be engaging on R&D projects na may kinalaman po sa space missions or Philippine Space Agency projects. Tapos, we will also engage on projects. Actually, we are ongoing on that engagement on MSMEs to
to lessen the production materials and also to increase the lead time for creating or fabricating designs using additive manufacturing po. For medical, marami po kasing surgical devices or medical devices na medyo mahal. So a local alternative using additive manufacturing, isa pong tulad ng ginagawa po namin ngayon na proyekto, yung tinatawag po na external fixation device. Yung kapag ka nabalian po kayo, nilalagyan po kayo ng parang clamp, tapos nakastay doon until gumaling. Yun po. Yun po medyo mahal. So, ang ginagawa po ng proyekto is to develop a local fixation system na mas mura, na mas kakayanin ng mga mamayang Pilipino. Kasi yung bakal po nun, yung material po nun, yung iba inaangkat pa. And sadly, kapag nabalian, for example po, sa kamay, yung ibang Pilipino hindi na nila kinukuha yung fixation system na angkop sa kanila. So, pag gumaling, medyo pilay na or hindi maayos or dislocated. So, one of this project is ganun po. Mas murang fixation device for the Filipino using additive manufacturing kasi pwede pong explore yung material, pwede pong composite material, pwede pong metal pa rin, or even plastic. Depende sa load. That is for medical na po. So, for consumer goods, meron po kaming project wherein we develop different materials naman or feedstock for additive manufacturing using different composite na locally makikita po sa atin like abaca fibers, composite po for plastic using additive manufacturing. So, nagde-develop po kami ng membranes for that and ginagamit po siya for different purposes for consumer goods. Pwede pong for filtration and many, many more. And lastly, for construction. So, alam po natin na yung bansa natin, madalas po sa atin yung mga bagyo. Yes. And that's why AMCen will be creating our own 3D printer na malaki po. So, this is a concrete 3D printer that can print small houses for risk reduction and mitigation. So, pag may binagyo pong lugar doon, pwedeng dalhin doon yung malaking printer and then mag-print ng house in a span of days for the Filipino people po. Mm-hmm. Oo. Ang tanong ng may question lang yung ating mga kababayan dito, no? Sabi niya, matibay daw ba yung 3D printing na yan? Hindi ba yan mag-collapse? Like, sabi mo nga, di ba, yung construction, sa construction, consumer group, medical, at marami pang iba na gamit. So, gaano raw ang durability nito? Tibay? Yan po. Maganda pong tanong yan. Again, dito po sa AMCen, meron kami mga experts para panatiliing matibay po yung structure na i-design namin. Gumagamit po kami ng CAD and simulation software para kahit drawing pa lang po siya or design pa lang po siya, nasa computer pa lang po, nakikita na po namin yung load or yung point of failure. Makikita po namin yung stress concentration, saan po magde-deform, kailan po magkakaroon ng fatigue or masisira yung isang bagay. Therefore, sa design stage pa lang po, may improve na namin. And bago po namin siya i-employ yung bahay, marami po kaming testing na gagawin. In collaboration with DOST and marami po kaming partners like University of Tennessee, ASTM, Unilab na international in which we will do this po talaga na hindi po basta-basta bibigay, hindi po mahuna, ganun po. And ano po, isa pong pinakamalapit sa nagawa na po namin na structure is yung 12.5 feet na 3D printed statue po ni Rizal sa DOST compound. That is located po mismo sa harap ng DOST Plaza pag pumasok po kayo. So meron pong 12.5 feet na inaugurated December 2021. Ayun po. May isa pang katanungan yung ating mga kababayan, ano. Sabi nito, hindi raw ba, ito raw bang 3D printing ay hindi makakaapekto sa ibang industriya katulad ng industriya ng mga manlililok natin at saka industriya ng gumagawa ng mga hulmahan? Okay po.
Makaka-apekto po siya, pero sa magandang paraan. Kasi po, pwede po siya mag-work in complement with dun po sa mga artists, sa mga manlililok. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, pwede po ngayon mag 3D print ng mga bagay na mas mabilis. So pwede pong mag-work in complement yung additive manufacturing sa subtractive manufacturing, which is yung ginagawa po ng mga manlililok. So minsan po kasi pag sinusubtractive mo or nilililok mo, matagal gawin. It can take 1 week or less depending po sa intricacy ng design. Pero pag nag-add ka po ng additive manufacturing, ginawa mo pong hybrid, pwede po niyang mapabilis. And therefore, kung mas mabilis mong magagawa, mas maraming magagawa yung ating worker, and mas magiging profitable po yun para sa kanya. Okay. Okay, sino-sino ang mga partners ng AMCen sa proyektong ito? At bakit sila ang napili ninyong partners sa implementasyon ng Triumph? At ano naman ang counterpart responsibilities ng inyong mga partners? Ayun po. So marami po kaming partners ngayon sa Triumph. Iba-iba po. Meron po from industry, meron po from academe, meron po from DOST regional offices, and marami pa pong iba. So dun po sa industry, partner po namin sila Manly Plastics and marami pa pong iba because we help them on their current processes. We improve their processes, their lead time, their production quality, and we optimize yung cost using additive manufacturing. Example po ng ginagawa namin is we try to lessen the cost of injection molding using additive manufacturing po. Sa academe naman po, marami po kaming partners like UP Manila, UP Diliman, including UP-PGH, yung binanggit ko po sa inyo na fixation device, low-cost fixation device. Partner po namin sila doon. Si UP NISMED, partner din po namin in creating a curriculum for additive manufacturing for senior high school. Kasi nga po, mga techie na po yung mga Gen Z ngayon. So, kaya na po nilang gumawa ng CAD or computer-aided design, and kung meron silang 3D printer kahit sa bahay, kaya nila mag-produce or mag-repair ng kahit anumang bagay na sira na nasa bahay nila. Partner din po namin ang Philippine Space Agency or PhilSA, and together we are doing a lot of projects na may kinalaman po sa aerospace industry. Ayun po. Okay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa huling katanungan ko, Engineer Coronado, ibigay muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Ang ating katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapihitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Ang ating katipunan ay mapapanood sa Partido KDP FB page at Katipunan ng Demokratikong Pilipino YouTube account.
Okay, tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. At syempre, ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo po nga nakakasama sa loob ng isang oras. At syempre, plus ang ating po nga panauhin ngayong gabi, walang iba kundi si Engineer Jeep Coronado. At pinag-uusapan nga po natin ang tungkol sa AMCEN. Ngayon, ang gusto ko lang malaman, ano ba yung kaugnayan ng mga hangarin ng Triumph Project sa pagtugon sa mga issues at problemang kinakaharap ng ating bansa ngayon? Ayun po. Nabanggit ko po kanina yung 4 key areas na kung saan magpo-focus ang AMCEN. Yun po yung medical, manufacturing, construction, and consumer goods. Pero i-highlight ko lang po yung dalawa para mas maintindihan po ng ating mga manonood. Yung una po is for medical. Malaki po yung kakulangan natin sa mga medical devices. Karamihan po ng mga medical devices natin ay mahal at hindi kayang kuhanin or tanggapin ng mga mamayang Pilipino. Kaya yung iba po, hindi na nila ina-acquire. So, one of the purpose of AMCEN is to improve the medical devices, make it low cost, localize it using additive manufacturing. Aside from that, yung mga surgeon po, isa po sa mga proyekto na ginagawa namin is to produce anatomical devices. Yun po yung parang patient-specific na struktura nung mismong inooperahan para mapagpa-aralan po ng surgeon. Kasi po, di ba po may mga CT scan naman. So, yung CT scan, nakikita po ng surgeon kung ano yung gagawin niya, kung may hihiwain, may puputulin, or may tatahiin. Pero, nararanasan niya lang po yung actual na yun kapag mismong inooperahan niya na. So, with additive manufacturing, pwede po naming i-print yung CT scan. So, ibig sabihin, yung surgeon po mismo, mas mabilis, mas professional niya magagawa yung proseso, operation, dahil pwede po namin i-print ng accurate model and then siya po mismo yung pinrint namin, pwede niyang pag-aralan kung paano niya hiwain, saan niya itutusok, saan niya i-drill kung meron man ganun. Depende po sa operation na gagawin niya, making the operation of the surgeon more efficient and effective. Now, yan po. Yes po. Malaking tulong po yun since additive manufacturing, kayang-kaya pong gawin yun. Kailangan lang po yung CT scan. So, yung may mga may bale, yun po yung balak naming ipatupad. And then, for construction nga po, that's another thing that I want to highlight. Lagi po tayong may bagyo. Marami pong binabaha. And ayaw man natin mangyari yun, pero yung mga nasalanta po, nawawalan sila ng tirahan. Yung iba. So, with additive manufacturing, we will be creating our own. We are ongoing on creating our own concrete 3D printer. So malaki po siyang 3D printer that can print concrete and houses, small houses for risk reduction and disaster mitigation po. And so bali medical and construction lang ngayon. Pati po manufacturing, gusto po naming tulungan yung mga MSMEs para mapabilis yung kanilang production and mapababa po yung presyo. Gamit po yung additive manufacturing. Halimbawa po, pag yung sa mga molde, pwede po kasing imbis na ipapabricate ng matagal using lathe machine or milling machine yung kanilang molde, pwede pong i-3D print. So, imbis na 1 week, pwedeng days lang using additive manufacturing. And therefore, more production, more sales for them, more revenue for them, especially in MSME. Nako, ang dami kong natutunan sa inyo at nalaman, Engineer Coronado. Pero syempre sa lahat ng mga proyektong ito, nananatiling merong tinatawag tayong balakid o problema, di ba? Sa kagustuhan nyo na mapatupad itong mga proyektong ito at pakinabangan ng ating taong bayan o ng mga iba't ibang uri ng industriya. Kung meron kayong mga na nararanasan mga balakid, ano ito at
ano ang, kumbaga, paano ninyo to lulutasin? O meron ba kayong ahensya na gusto nyong hingan ng tulong o panawagan? Go ahead, engineer. Sige po. Isa po sa mga balakid sa ganitong teknolohiya, dahil bago pa nga lang po ito, is yung expertise. And yung nabanggit ko po ng mga key areas, iilan pa lang po yung gumagawa nun. So halimbawa po, yung paggamit po ng implants for additive manufacturing or fixation system, iilan lang po yung gumagawa. Sa Pilipinas po, wala po tayong sariling manufacture na 3D printer. That's why, especially in concrete 3D printer, that's why AMCen will initiate it. And for that, para po matugunan yun, kailangan po natin ng mga experts. Kailangan po natin ng mga talagang gumagawa or marunong or eksperyensado sa larangan na ito. So, kaya po si AMCen ay nakikipag-partner or in collaboration po kami with not only local experts, but international experts. We have consultants from Case Western and University of Tennessee and Oak Ridge National Lab po. Aside from that, ayun nga po, for our certification and trainings, we are collaborating with ASTM and Unilab USAID. And sa local naman po, iba't ibang university from University of San Carlos, Luzon, Visayas, Mindanao po, may mga engagement po kami sa kanila and nag-i-impart po sila sa amin ng knowledge. Kasi kagaya po sa akin, ang background ko po is mechanical engineering and meron po kami mga projects about medicines, yun po, sa medical application. And marami po akong natututunan with medical doctors, with our sa radio therapy. Marami po akong natutunan sa mga project namin with licensed physician, mga ganun po. So, I would like to, hinikayat ko po na yung mga experts, mga researcher from the academe or even from the industry to collaborate with the Advanced Manufacturing Center or AMCen in order for us to create a more fruitful R&D na makakatulong po sa ating bayan. Ayun. Nako, at least meron tayong ganitong pag-iisip, no? Bagamat sabihin na natin napakabata pa nitong AMCen, no? Para pero ang maganda rito ay kumbaga umuusad tayo kahit paunti-unti at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating development in terms of technology, di ba? Pero siguro maganda lang na balikan ko lang yung kanina pagdating sa construction. Ano ko lang to nasa isip ko lang to na pwede siguro na meron kayong, sabi mo nga, kailangan nyo ng mga eksperto, diba? Para matiyak ninyo na itong mga ginagawa ninyo ay sigurado, tama, at dekalidad at matibay. Diba? Kasi yun naman yung layunin ninyo na kumbaga hindi siya mag-collapse or whatever na magiging cause ng damages sa property at sa buhay. Tama? So, ang naisip ko lang, posibleng magandang makipag-partner din siguro kayo sa mga third-party players. Let's say, for example, yung grupo na mga sa construction industry, Authority of the Philippines. I'm sure nandyan yung mga tinatawag nating mahuhusay na nagtatayo ng mga buildings o whatever. Mga ganon ba? So, yun lang yung naiisip ko na pwede siguro na magkaroon kayo ng collaboration para matiyak ninyo na itong mga prototypes na ginagawa ninyo ay sigurado kayo, hindi lang siya basta maganda sa paningin, physically, kundi talagang dekalidad, yung quality talaga niya, maganda, matibay, at sana nga affordable kasi the more na maraming gumagamit ng 3D printers, I'm sure magmumura yan, parang cellphone lang din, di ba? Tama ba ako, Engineer Coronado? Yes po, law of supply and demand. Yes, oo. And another one is that you create jobs, you create industry, diba, for this, for Philippines. Yet, Philippines is actually
kumbaga parang baby pa, diba? Pero ang question ko lang, ano bang bansa yung parang nanguna sa paggamit ng teknolohiya ng 3D printing at kumbaga kailan nila to sinimulan? Do you have any idea on it? Yes po. Ngayon po, nanguna pa rin po is USA for 3D printing. Nagsimula po siya late 90s. Dinedevelop po yung 3D printing. And then, nag-boom po nung parang early 2000 since nagkaroon po ng mga affordable na 3D printer and commercially available na available sa market. Sa ASEAN po, si Singapore, Japan, sila po yung isa sa mga leading technology users of this additive manufacturing or 3D printing. And syempre po, sa Pilipinas, si Advanced Manufacturing Center or AMCen, isa po tayo sa hindi nagpapahuli. Actually, base nga po sa assessment nung iba, kakagaling lang po ni ASTM International. They are an organization, a non-profit organization na nagbibigay ng mga standard sa iba't ibang proseso. And ang banggit po nila sa amin, hindi po nagpapahuli yung Pilipinas. Actually, isa po siya sa developing in terms of additive manufacturing when they saw Advanced Manufacturing Center or AMCen. And with regards to experts, ang nabanggit lang po nila, medyo nagpapakahambol pa nga raw po yung mga researcher ng AMCen kasi yung quality ng ginagawa nila, yung mga simulations po na ginagawa and yung quality ng mga dinedesign is at par or comparable to what international standard is doing. Ayun. That's Yes po. That's good to know na at least meron tayong tinatawag na pasok dun sa international standards ng paggawa ng ating mga 3D prototypes, diba? Anyway, huli-huli na to. Kasi maganda itong 3D printing, no? So, kung paano nyo ngayon to, hindi ko alam kung ito ay parang may nasa curriculum na ng Commission on Higher Education or let's say sa mga high school students. Meron ba ngayong ganon sa sa ating mga paaralan? Ito po. Part po ng proyekto ng Triumph is to have 3 strands of training. The first strand is focusing on senior high school. So right now, in-implement or piloting po siya ng UPNISMED. UPNISMED is the science and mathematics education in UP for senior high school po. And then, so ngayon po yung piloting niya. And then, hopefully, ma-distribute po sa lahat ng senior high school yung additive manufacturing. The second strand po na gagawin namin is to implement it on BS, MS, and higher education po. So, we will collaborate with higher education. And yung third strand po is to implement the training for the industry. So, specific for industry po kung anong pangangailangan nila with additive manufacturing or how it can help, we will provide training. Kasi nga po, kagaya po na nabanggit ko kanina, we will help the MSMEs to be more productive with the aid of 3D printing. Ako, thank you so much, Engineer Leif Coronado, at sana hindi ito ang una at huli na ikaw ay makakasama ko dito sa palatuntunan ng tuklasin natin. Ako, marami akong natutunan sa iyo at bago sa aking kaalaman, no? I'm sure yung ating mga kababayan ay talagang maraming natuklasan sa iyong mga inilahad ngayong hapon na ito, no? Engineer Coronado. Anyway, napakabilis po ng oras, pero isang oras na naman ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy namin tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dynamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan
sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga liburang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman po magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cassie Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, kay Ber Archibido, gayon din sa ating panauhin na poging-pogi na si Engineer Liz Coronado, na mukhang bata. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatakhan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.